Ready na ba kayo? Galaw-galaw ang katawan! Ayan na! Ito ang reaction bench politika. Sama-sama gising ang diwa. Para sa bayan, boses ay... Nako, mga kapolitika, magandang araw. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Antabayanan po ninyo ang ating mga featured videos ngayong araw. Fresh na mga balita. At tatalakayan po natin yung mga bagay na may pakinabang sa ating pag-aaral sa politika. Ababa reaction pitch politika. Bakit? Nag-aaral ba tayo? Well, pwede tayong may mga ganong insights. So, natutali naman na mas maganda pa rin na ang pagkikinig natin is learning by experience, diba? Mga kapolitika, nako naman. May babasahin tayong script para maganda, no? So, antabayanan po natin, ha? Atin to ang pagkapolitika, galaw sa Script. Pwede ba yun? Pwede, may script tayo, di ba? Sa politika, may script yan. Mga actor kasi yung nakikita natin, political actor, di ba? Ito, script natin, maganda to. Sa isang mundong nagmamahal ang lahat maliban sa sahod mo. Nawawala ang script. May isang bayaning susubok mabuhay gamit ang isang can ng sardinas at matinding pananali. Isang lata daw ng sardinas, mga kapolitika. Ay, nako. What's up, mga kakinsinas katapusan? Welcome back sa channel kung saan sabay-sabay nating pinag-aaralan ang sining ng pagtitipid. Diba? Ito ang reaction. Bakit? Ano bang matitipid natin? Halos wala na ngang natitira. Ako ang inyong resident budget analyst na laging nagkakamali sa math. Ang inyong host, Reaction Pitch Politika. Guys! Nandito na naman tayo sa pinakamasayang panahon ng buwan. Ang Pizza de Peligro. Ang panahong mas mabilis pa sa 5G internet ang pagkawala ng pera sa ATM. Nawalan tayo ng music. Nako. Ready na ba kayo? Ready na kami. Galaw-galaw ang katawan. Sige, malaw-galaw na. Andito na, sana. Vibing muna tayo. Ito ang reaction. Politika. Ang panahong ang ulam natin ay hindi na base sa kung ano ang gusto natin, kundi
Hindi sa kung ano ang kasya sa natitirang barya sa bulsa ng maong. Hindi nga ako nagmamaong eh. Sino ba naman ang tart, cake, o kape sa sikat na coffee shop kung ang instant pancit canton na may kasamang kanin ay sapat na para makatawid sa shift ngayon? Hindi ko naintindihan yung script. Basta bahala na. Importante, sumasayaw ka. Walang negative vibes, positive lang tayo mga kapolitika. Hayaan natin yung mga nagsisiraan. Para sa bayan, boses ay iwas ang katotohanan. Lagi kayong magbaon ng pasensya. Matuto kayong kumalma. Kaya kung ang wallet mo ngayon ay tuyo para sa summer at ang tanging laman na lang ay resibo at valid ID, para sa iyo ang video na ito. I-hit mo na ang subscribe button, i-share sa katrabaho mong palautang, at sabay-sabay nating harapin ang katotohanan. Ready, set, tingang malalim. Kaya sumayaw sa beat na katotohanan. Isulong ang tama sa buong lipunan. Tatapusin mo ba ka-reaction ng music? Mga kapolitika, maingay Siyempre, para sa galaw-galaw mga kapolitika. ating dugo. Karapatan mo, karapatan ko, ibayan. Hanggang ngayon, di ko pa nahanap yung wedding ha, mga kapolitika. React! Reaction 4! Baka sabihin ng iba, ano ba pinagsasabi nito ni ka-reaction page politika? Anong wedding ha? Wedding ha. Yun! Yun! Wedding ha. Yun! Mga kapolitika. Boses ng matla. Hindi lang tayo dito, puro politika. May jamming din. Kaya, relax lang. Let's enjoy the vibes. Yun, di ba? Natapos din. Nako. Ha! Sabi ng iba, hindi na daw yan uso na may music. May diretso na kagad banat, pakilala, at ano yung nilalaman. Wala tayong pakialam, mga kapolitika. May sarili tayong mundo. For our featured video. Maganda to. Tingnan natin to ha. Ano kayang sinasabi ng balitang to? Ayan, i-seminay ba to? Yun. Tinawag po ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa na isang opinion lamang ang posisyon ng Office of the Solicitor General o OSG sa petisyon na isinampan nito sa Korte Suprema kaugnay ng ICC warrant laban sa senador. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Umarangkada ang palitan ng mga legal na argumento kaugnay ng petisyon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na naglalayong payagan ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang humarap sa International Criminal Court o ICC. Matapos tawagin ng OSG si de la Rosa na isang fugitive from justice o takas sa batas. Agad naman tumugon ang legal counsel ng senador na si Attorney Jimmy Bondo. Bago ang payag ng kampo de la Rosa, nanindigan muna ang palasyo sa posisyon ng OSG at sinabing malinaw ang mensahe nito sa publiko. Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay Okay, mga kapolitika, kumalma po tayo. Yung mga DDS at yung kung anumang kulay ng politika natin dito sa ating mahal na Pilipinas. So at least, magandang development kasi
ang OSG na mismo yung nagpetisyon na ibasura yung petisyon din naman ni Senator Bato de la Rosa. And good thing that yung abogado niya, si Attorney Jamie Bondok, ay parang sumagot na rin. No? So, ibig sabihin, gumagana yung ating tinatawag na demokrasya. Kasi mayroon tayong rule of law. Kasi idinudulog sa korte, and in this case, yung Korte Suprema ang nagkaroon ng jurisdiction. Kasi nga naman ay mayroon itong kinalaman sa ating konstitusyon. No? This involves issues that has a connection to the Constitution. May kinalaman siya sa ating saligang batas. Kaya, mga kapolitika, kung ano man yung kulay ng ating mga sinusuportahan na politiko, okay po yun, magandang yon. Ang importante ay nandito tayo sa tamang sistema, no? So let us maybe give space to the Supreme Court, kasi kung idinulog na sa kanya, so siya ang bahala doon, no? Baka magkaroon ng problema kung makikialam pa, no? Kasi bawal yata niyang pakialaman pag nandun na yung kaso na nabanggit, idinulog na sa Supreme Court, no? Mga kapolitika. Nako. Seryoso ang usapan nito, mga kapolitika. Kaya, bago pa tayo magtagal, yun din yung wag nang magtagal, hanapin din natin yan, mga kapolitika. Kasi ang importante dito sa channel natin, yung background, yung soundtrack, at saka yung ito special effects ng mga audio. Diba? Ito lang yung importante dito. Diba? Balikan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, anong sabi ng OSG ulit? Dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Samantala ayon naman kay Bondok, trabaho ng OSG ang maghain ng kanilang komento at kontrahin ang panig ng kampo ni De La Rosa. Ngunit binigyan diin ito na ang posisyon ng OSG ay hindi pa panghuling pagkapasya ng batas kundi isa lamang umanong opinyon. Iginit din ni Bondok na ang Well, it's interesting to note the statement of Attorney Jamie Bondok. And in a right sense, maybe may punto siguro siya. We're not saying na tama siya. We're not saying na mas tama yung OSG. Ang sinasabi natin dito, abogado ito. Abogado rin yung Solicitor General. Ang sabi niya, hindi pa yung final na pagpapasya ng batas. Kaya nga, kung ang Solicitor General ay pumunta sa Supreme Court, ibig sabihin, the Supreme Court now has to come up with a kind of decision. But before the Supreme Court make its decision, it has still to, with regards to due process, di ba, it has still to get the attention of the side of the concerned party, in this case, Senator Bato de la Rosa. So, yun na nga. Sumasagot sila at saka nagkaroon din siyempre ng payag yung kabilang kampo ni Senator Bato through Attorney Jamie Bondok. Ang problema lang nito, mga kapolitika, kasi according sa mga DDS, mga Duterte aligned vloggers ang tawagin, ay marami daw ngayong bayarang media. Nako. Totoo ba yan? Hindi naman siguro. Hindi naman. Ba? Huwag kayo maniwala doon. Ano namang bayarang media? Maniwala ba kayo, mga politika? Kasi
Ganon yung palitan ng mga diyan, di ba, sa politika. So kailangan natin yan sabihin kasi ang ating inaano dito is para magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa politika. Hindi lang na namumulitika lang tayo. Aaralin natin yan para tatawanan na lang natin yung mga politika nila, di ba? Tama ba yun, mga kapolitika? Well, andito na naman tayo. Naglo-loading tayo. Naglo-loading. So, ang kasi, ang tinatawag na demokrasya ay yan, pagbibigayan ng mas malawak na kalayaan, di ba? So, we have this constitutional guarantee of the Bill of Rights. So, ang ating karapatan, yun yung nagpapalawak sa tinatawag na kalayaan ng mga mamamayan, no? But of course, when in the social contract theory, when we crafted and we agree to bind ourselves into the society through a specific tool, which is the government. No? So, some of this kalayaan ay isinusuko natin sa ating government, di ba? And in fact, di ba, ay nagbabayad pa nga tayo ng buwis sa ating government. In return naman sa ating government, na magbibigay naman sila ng security in terms of our economy, of our services that will be given to the public through the different programs of the government, diba? So ang natin, ang side natin sa kampo ng mga Pilipino, no? Yung interest ng taong bayan ay mas lalong nagkakaroon ng saysay kung alam natin kung ano yung atake sa mga politika ng iba't ibang political actors. Kanya-kanya yan sila, politics, no? So, ito lagi natin itong ini-emphasize for awareness, di ba? Sa mga nakikinig sa mga balita ngayon, na ganito, di ba? Of course, okay lang din na hindi ko sinasabi na mali yung may nagagalit, di ba? So, as long as you can control, because if you will be, of course, sometimes na nadadala ka na ng emosyon, aba. Pag nadadala ka na ng emosyon, baka may negative effect na yan sa physical health natin, di ba, mga kapolitika? As the important thing to note, kasi araw-araw may politika. Kaya nga, tayong mga Pilipino, especially yung itong sapat lang yung income, yung wala talagang income, di ba? Minsan, ang sinasabi na lang is, nako, sana naman unahin muna yung mga kapakanan ng mga mamamayan, no? Kasi, anong silbi ng buwis na binabayad ng mga tao kung hindi naman babalik sa tao, di ba? So, ibig sabihin, tayo ay nagbabayad ng tax, no? Alam na natin yun kung paano tayo nagbabayad. Basta magkonsumo ka, lahat yan ay may tax, di ba? Yung natawag natin na value-added tax, no? Nagulat nga ako, actually, mga kapolitika, na 13% na pala yung tax na sa VAT pa lang yon. Iba pa kung may trabaho ka sa isang kumpanya, di ba? So, another tax yon, automatic na kakaltasan ka ng tax sa sahod mo, may mga kaltas na yon. So, ang na yan, ang trend ng pag-tax natin, yun tinatawag na lifeblood of the nation. So, mapanegosyante, magta-tax yan. But
the bottom line of taxation is to the consumers. Most of the consumers are the poor people because in the social class, the number of people that comes from this group are maybe 95%. So, 5% lang yung nandito talaga na nakaka-afford. So, hindi naman makakadagdag sa bilang talaga ng mga taxes yung kanilang binabayad din na tax, no? Diba? Considering, ito, buti na lang, ito, hindi natin ito na-design, ano? So, we have some script na pinapalo. Pero, sa ano yan, sa takbo yan kung ano yung video na nare-reaction na natin. Kasi, minsan nga, iniisip natin, na ba't natin tayo napunta dito sa pinag-uusapan natin ganito na may tax na pala. So, napunta tayo sa tax. Kasi nga, yun, di ba? Kasi ang iba sa atin ay politika, wala nang ano, di ba? Samantalang yung kapakanan ng mga mamamayan na totoo ba talaga reaction? PH, politika, totoo ba talaga? Oo, totoo yun. Totoo yun, mga kapolitika. Totoo yun. Sige, may nagtatanong. Totoo ba talaga yan? Reaction PH na the poor pays it all. Yung mga mahihirap talaga na ano ang binabayad niyan? Mahirap nga yan. Paliwanag natin yan, ha? Mga kapolitika, para alam nyo yung rason. Bakit? I don't know, baka napaliwanag natin na pahapyaw, no? Pero ito dito, parang i-clear natin kung nako, umahaba, no? Bago tayo magtagal, hanapin ko rin yung wag nang magtagal. Tayo pala mga kapolitika ay nasa ano pa lang tayo, no? Nasa regular nako naman mga kapolitika. Nasa regular ano pala tayo, nasa regular season pala tayo. Dito special edition na ano eh. Ako. So this is episode ano na tayo? Episode 20. Ako, hindi na lang naalala ko. Matatapos na yung oras natin. Season 2, episode 20 na tayo, no? Okay. Ako, hindi pa nga iba ka talaga reaction page politika. Hindi pa nakaka-umpisa ang video. Dami mo nang sinasabi. Doon tayo. Yun yung nga, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, you stick to the channel. Diba? Join the community. Dito talaga, matututo kayo dito na hindi kayo maubusan ng ideya, no? Sasabay lang kayo sa kakulitan ng host, diba? Okay. Ang ano kasi, ang mga mayayaman, di ba, nagninegosyo. Bakit kayo mama? Because you are a capitalist, di ba? Alala nyo yung kwento natin doon sa France, di ba? Yung bourgeoisie, yung capitalist, and then yung proletariat or the working class. So, yung mga capitalist na yan, although they are paying taxes to the government, pero yung binabayad nila na tax, binabawi din nila yan sa mga consumer kasi nagninegosyo yan sila, di ba? So ultimately, papatungan lang nila yung product doon sa binayad nilang tax. Kung ang ano nila, sales nila ganito karami, so i-divide nila, okay, so binayad natin na tax is 10 million. Halimbawa, 10 million, ano? Maliit na pera yun sa kanila. Bilyonaryo na kasi may mga billionaires club naman tayo dito sa Pilipinas, di ba? So, sabihin nila, okay, so, kung ang product na binibenta is mga chichirya, for example. So, bawat chichirya, yung pinayad natin na tax, bawiin natin, ang presyo ngayon yan, yung original na 20 pesos, gawin mo 22, no? So, papatong sila ng 2 pesos. So, pag nakabenta sila ng 1 milyon na piraso ng chichirya na yon,
no, na 20 pesos, edi mayroon na silang 2 milyon na nabawi. Diba? 2 piso lang yung dinagdag. No? So, siyempre, kung nationwide yung operation, diba? So, madami mga chichirya, diba? Ang dami-dami. Di lang tayo mag-mention ng mga company ng mga. Pero, bawat bibilhin mo sa merkado, sa grocery, na isang chichirya na may tatak, diba? Ibang yan, ibang company yan, no? Ayaw ko lang dito magbanggit, baka hindi pwede yung mga pangalan ng company. So, ganun ha. Ito, haka-haka ko lang, huwag kayong maniniwala na ganun talaga. Pero, pinapakita lang natin na there's a possibility na ganun, di ba? Kasi nga naman, sino ba naman ang magninegosyo kung kayang, di ba, tapos magbabayad ka ng 10 milyon na tax, for example, kasi ang train law natin, no, kung pag-aaralan nyo yung train law during the time of President Duterte, the more na malaki yung kita mo, di ba? The more na malaki yung babayaran mo. Tayo namang mga Pilipino, bakit naman natin nasabi na the poor pays it all? Ako, mga kababayan, ang ganda nitong natin, episode na ito, ha? We will find time. At saka, anuhin natin yan na balita ngayon, no? Maganda yung dyan, maganda yung may naisip na akong concept sa ating title, no? Anuhin na lang natin, isisingit na lang natin ito, no? Test study. So, yung yung pagbabayad ng mga Pilipino na mahihirap, naku, baka sabihin nyo, pwede nga, paano kami maniniwala mantakin nyo, ha? Mantakin nyo mga kapolitika. Iigid ka. Pagbabayad ka, di ba? So, halimbawa, nagbabantay doon. May bayad yung pag-igid. Gagamit ka ng kuryente, o may tax yung bill mo, nandun na yung tax. Bibili ka ng bigas, yun. 60 pesos na bigas, may tax na rin yun. Kasi yung tindahan na pinagbilhan mo nun, nabili niya yan ng 40, for example, 48. Binenta niya sa'yo ng 60 kasi gusto niyang may kita siya kasi nagbabayad siya ng tax. So, wawawiin niya doon sa kanyang paninda, retail na siya na dito yung dulo, di ba? Wala namang magtitinda na retail store, di ba? Palugi. So, syempre, babawi siya. So, ultimately, tayong mga consumer or mga mahihirap kasi sa Pilipinas, lahat, hindi naman sabihin natin lahat, pero yung mas nakararami dito sa population, 95% ay mga mahihirap. So, ultimately, lahat ng yan, tayo ang nagbabayad, di ba? So, pag naipon na yan, for example, 100 million na lang, di ba? So, sa isang product na lang na kinain mo, for example, isang chichirya, di ba? Kung lahat ng 1 million kakain ng ganong chichirya sa isang araw, na may patong na 2 piso, imagine, lahat na Pilipino na 100 million. So, ilan ngayon yung kanilang income? Di ba? So, 200 million, di ba? Bakit? 2 piso yun, tapos 100 million. Sa isang piso, 100 million din, di ba? Kasi isa. Pero pag dalawa, 200 million. Chichirya pa lang yun. Diba? Kasi dahil yun sa 1 peso na pinatong nila, 2 peso yung pinatong. Diba? Ang galing ng math ko. Alam ko, kung di nyo man naiintindihan nyo ba yun o hindi? Anong pagtatanong mo, reaction page politika? Ganyan ka ba magtanong? Naiintindihan? Hindi nyo pa naiintindihan yun o hindi? Diba? Magulo tayo. Yan yung politika, magulo. So, balik tayo dito. Balik tayo dito. Ubus na yung oras natin. At least man lang, baka isang tayo, isang video tayo, di ba?
Unang argumento ng kanilang panig ay mali umano ang legal na batayan ng OSG dahil mas nakatuon ito sa emosyon imbes na sa mga usaping legal. Binigyan din ng abogado ng kanilang pinaglalaban ay ang konstitusyon na nagsisiguro umano na ang mga mamamayan ay protektado laban sa mga politikal na motibong pag-aresto. Tinukoy rin ni Bondok ang mga Senate journals sa pagpasa ng Republic Act 9851 o ang batas ukol sa mga krimen laban sa international humanitarian law. Ayon sa kanya, malinaw umano sa mga talakayan sa Senado na lokal na mga hukuman ang dapat may jurisdiksyon sa mga nasabing kaso. Sa kasalukuyan nakatuon ang atensyon ng publiko sa magiging pasya ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy namang nagbabanggaan ang magkabilang panig sa legal na interpretasyon ng batas, konstitusyon at jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMA News. Samantala, nakapagsumiti na ng reply sa Supreme Court ang Parang nagagasgas na yung RA 9851 ba yun? Article 17. No? So, kaya nga, kailangan natin, tayong mga nandito sa channel, sa community natin, kailangan natin kahit paano ay ganitong attitude no, sa pagtingin dyan sa mga issue na yan. Kasi, di ba, yung iba sabi nakakagalit, ganyan. Tama yun, magalit. Pero katapos mo magalit, di ba? You face the mirror, you ponder to the deeper sense of your life. You reflect. Naka-reflect ka na physically sa mirror, you go inside your mind. Imagine that you are going inside that mirror and you are reflecting. English yun, mga politika. Ba't ba tayo nag-i-English? Wala lang, trip lang natin. Okay. Balita. kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa hiling na temporary restraining order laban sa ICC warrant of arrest. Naritong balita ni Aaron Rojas. Muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa upang humiling ng agarang TRO laban sa anumang hakbang ng gobyerno kaugnay ng pagpapatupad ng ICC warrant. Ayon sa kanilang motion, walang kapangyarihan ng executive branch na basta pairalin sa bansa ang isang foreign arrest process nang walang pahintulot ng mga korte sa Pilipinas. Git ng kampo ni de la Rosa. Okay, so that is the position the lawyership of Attorney Bato de la Rosa. Pero tingnan natin, tama ba yung sinabi nila na walang kapangyarihan ang executive? Okay, so ito, hindi natin sinasabi na ito talaga yon, no? Because parehas naman yan sila, mga abogado, ba't sila ba nag-ganyan? Kaya ako na lang yung pakinggan nyo. Hindi sila magkasundo, sa akin na lang kayo makinig, di ba? Okay, so, na-explain natin last time na when it comes to the international community, it is the president that represents our country, our state, the Republic of the Philippines. Yung presidente, siya din yung pinuno sa executive branch. But according to the Constitution, in the presidential system of government, mga politika, tandaan nyo, seryosong usapan to, pero may mga patawa-tawa lang tayo dito. Para, hindi kayo, iba kasi naiinis naiinis sila. Ang dami sinasabi, ganyan. Hindi nagpo-focus, ganito. Parang lasing din kung magsalita. Ganun talaga pag nag-ano lang tayo, tinutune down lang natin yung voice natin. Hindi naman. Kaya nga naka-volume na. So, balik tayo. Yung ano kasi dyan, yung presidential system of government, 3 equal branch yan according to the Constitution. So, kahit na yung ating president yung may burden of sovereignty in the international community, pagdating dito sa domestic setting ng government, antay lang
yung executive, yung legislative, at saka yung judiciary. Ang tawag dyan sa Constitution ay check and balance. Diba? But, there's a but. There's a but. Wait. There's a but. Diba? Ako kasi naniniwala ako sa Bible, nahigalang mo. Di ba? Hindi naman siya hari. He is a president. Diba? Pero ganun din yun. Siya din kasi yung pinakamataas na pinuno. Ang pagkakaiba lang, may term lang kasi yun yung presidential system. Unlike the king, walang yun. Hanggang sa mawala na siya, hanggang sa mamatay, gano'n. Pero pag president, may term siya, 6 years. Diba? Hanggang doon yung term ng kanyang pagiging gano'n na may power siya. Yun. There are other lawyers even interpreting that the president is very powerful. And Abraham Lincoln, no, the first, I don't know if pang ilang president si Abraham Lincoln. George Washington yata yung first president ba? Tama ba ako mga politika of the United States? At sabi ni Abraham Lincoln, I am close with immense power, no, as a president. Kasi iba din, siyempre, during their time, early presidents of the United States, hindi pa talaga din katulad sa present na marami ng mga batas, di ba? Kasi fixed fixed constitution din yata sila, nakasulat yung mga batas. Unlike the United Kingdom na unwritten, no? Nakabalik tayo dito. Balik tayo. Inaano natin, nako, maubusan na tayo ng oras. Pero habol natin ito mga politika, ha? Yung tinatawag natin na presidential system, no? So, ang judiciary, nandyan naman sa kanya yung Supreme Court, which is the court of last resort. So, si President, nandito sa executive, highest official of the land. In fact, pag namatay ang President, susunod si Vice President. Pag nawala pa rin yung Vice President, susunod si Senate President. Pag nawala si Senate President, dito lang siya sa sa loob ng dalawa, executive and legislative din. Kasi these are elected officials. So, papasok ngayon, pag nawala pa yung Senate President, papasok na yung Speaker of the House, di ba? Ganon yung hierarchy ng pwedeng kung may mga emergency na mamamatay yung mga pinuno, ganon yung magkakasunod-sunod na pwedeng maghawak na papalit na presidente. Kasi hindi pwede na mawala ang presidente pwede isang araw lang. Kailangan talaga mayroon. That is how important the role of the president, no? Pero hindi nababanggit yung Supreme Court justices kung pwede sila, no, in the Constitution. Ang nagpapalitan dyan, President, Vice President, and then Senate President, and then Speaker of the House. Pero siguro, pag wala na pati Speaker of the House, naubos na sila lahat, baka pwede na yung judiciary, no? Well, ang naman reaction yung kapangyarihan ng legislative branch of the government. Ang legislative branch naman, ang mga batas nila tinatawag natin na republika. Bakit republika? Kasi sila yung mga representative ng tao. They are the republic representative. Yung republic kasi representative democracy. So sila yung boses ng tao. Sila yung mga tao per se. Yung mga legislative branch, no? So dito, congressional districts, party list, sa taas naman, sa Senate, ay national constituency, mga senador natin. Walang basta lahat basta sa Pilipinas. Kaya ganun din kamakapangyarihan yung mga senador. Sila naman ay meron silang tinatawag na yung oras natin, police power. Hindi na tayo makakapag-outro, mga kababayan. Wala na tayong oras. Kasi bawal kasi magsobra, no? Hanggang dito muna. Hindi natin natapos yung video. Pero okay lang yun. May concept na tayo ngayon. Babush!